Magandang umaga po muli, ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay May 18, 9 AM po, araw po ng Sabado. May kwento po ako kahapon. Kahapon po yung sa loob ng sa kitchen po sa Dells ay nagkikwentuhan po kami ng mga helper. Tapos po yung helper namin po si Jasper. Nabanggit po niya na ako daw po nagpupus ng mga sa Biblia, salita ng Diyos. So sabi niya, subukan nga ninyo Chef Roy na kung nasa Biblia ba yung tungkol sa mga bakla, ano ba, nais ba ng Diyos yun o labag ba sa kalooban ng Diyos? Kasi nga si Pacquiao nga, naalala po natin si Manny Pacquiao nung tumakbo pong senador. Buti po nanalo pa siya noon. Kasi po binati ko sa mga bakla, nagalit sa kanya mga bakla, daming mga bakla sa Pilipinas. Tapos po narinig din yung pumasok po yung parking namin na si Nelson. Namahal po ng traffic sa labas sa parking namin dito sa Dells. Sabi ni Nelson Isip talakayin mo tapos idamay mo rin yung tomboy kung anong sinasabi niya ng Diyos tungkol sa tomboy. Maganda po yun dahil may nag-request si Jasper at saka si Nelson. Basahin ko muna po sa inyo sa Genesis 19:4. Basahin ko po kasi nga po, gunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Kasi po yung Diyos, galit yan, mabasa ko sa Biblia, galit sa mga sumasamba sa Diyosan, at saka mga pagpatay, mga hindi nagkakasundo, nagawi-away, galit po ang Diyos doon. Pero ito po yung gunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Sinubukang dipinsahan ni Abraham kasi po, si Lot, pamangkin niya doon nakatira, kasama ng asawa niya at dalawang anak na babae. Basahin po natin dito sa 19:4. Ang sabi po dito Genesis 19 kapitulo 19 talatang 4 po. Pakinggan po natin. Kasi po bumisita ang dalawang anghel doon sa Sodoma at Gomora at doon pinatuloy ni Lot sa kanyang bahay yung dalawang anghel. Plano na kasi ng Diyos gunawin ang Sodoma at Gomora. Pinakain ni Lot, in-entertain Lot na pamangkin ni Abraham. Nung matulog na po sila, ganito po ang nangyari sa Sodoma sa loob ng lugar na yon, Sodoma at Gomora. Nang matulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga Sodoma ang bahay, lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata o matanda, naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang panauhin mong mga lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. Lahat pong lalaki sa Sodoma, sa lungsod, nandoon po sa bahay ni Lot. At pinaligiran yung bahay nila at sumigaw, nasaan na yung mga lalaki mong panauhin? Ilabas mo't makipagtalik kami. Kasi po yung panauhing lalaki ni Lot, yun yung maggunaw sa lugar na yun. Sigurado yun anghel ng Diyos. Gwapo yun. Anghel ng Diyos. Napansin siguro lang hapon kasi lumawak yung balita na may mga gwapong mga lalaking bisita si Lot. At makipagtalik daw sila. Pasigaw, napaligiran yung bahay ni Lot. Ganito po ang sagot ni Lot. Lumabas si Lot at sinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may dalawang anak ng dalaga. Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo. Gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaki ito sapagkat panauhin ko sila. Sinakripisyo ni Lot ang kanyang dalawang anak na dalaga. Biro, dalawang anak na dalaga, yun na lang ang ibigay ko sa inyo. At
gawin niyo sa kanila ang gustong gawin. Ibig sabihin, kahit gahasain man, o lapastangan man. Gawin niyo ito sa dalawang anak na dalaga. Dalaga po. Sigurado, mga panahong, sigurado dalaga, attractive tingnan yun, dalaga. Ibigay ko sa inyo ang anak kong dalawang dalaga, gawin niyo sa kanila ang gusto niyong gawin, wag lang itong mga panauhin kong mga lalaki. Ganon si Lot, sinasakripisyo niya. Siguro damang-damang ni Lot na anghel ng Diyos ang kanyang bisita. At ang sagot po ng mga lalaki na nakapaligid, ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Hindi pa ganoon si Lot, nakatira lang doon. Huwag kang makialam, dayuhan, sino kang magturo sa alinmang aming gagawin. Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit pa sa kanila. Nagalit, talagang gustong makipagtalik doon sa mga bisita ni Lot ng mga lalaki. Dalawang lalaki, hindi na alam, anghel yun ng Diyos. So, anong ibig sabihin po noon? Mga bakla, yung mga nakatira doon. Mga bakla, si Lot lang ang tunay na lalaki. Kasi may asawa siya at dalawang anak. Yun po, hindi ko po habaan kasi po pag sinabaan ko po ang pagbabasa, hindi na nito tatapusin. So, dahil po doon, napatunayan ng mga anghel ng Diyos na panahon ni Lot. Si Lot, hinaltak ng dalawang anghel, papasok sa bahay uli. Pagkatapos, sinabi ng dalawang anghel na, tumakas na kayo dito kayo dumaan. Gugunawin na namin ang lugar na ito. Sa madali pong kwento, ginunaw ng Diyos, pinaulan ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Dalawang lalawigan po yun. Puro bakla po. Malinaw po sa binabasa ko. Ilabas mo ang dalawang panauhing lalaki at makipagtalik kami. Puro lalaki yung nagsalita. At lalaki rin yung hiningi na magtalik. Binigay ni Lot ang kanyang dalawang anak ng dalaga, ayaw. So, maliwanag po ng mga bakla. So, ang dahilan pong ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomora, dahil po mga kalalakihan doon, bakla ang nakatira. So, tayo po ang magbulay-bulay, hindi na humusga yung lingkod. Binasa po na yung lingkod ang talatang yon sa Biblia. Kasi request ni Jasper at ang request din ni Nelson na parting ng Dels tungkol sa tomboy. May nakasulat po dito kasi pag masyadong mahaba ang video, hindi nyo tapusin. May nakasulat po sa Levitico sa Levitico 18, hindi ko na pong basahin, 18:22, huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo babae at huwag din po kayo makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo babae, huwag din kayo makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Yun po ang nakasulat dito sa Levitico 18:22. At marami pong nakasulat dyan, pero siyempre bakit ba ganon? Hindi natin alam yun po ang Diyos po nakakaalam. Sabi nga sa Biblia, sa labas ng iglesyang pananampalataya na hinirang ng Diyos, ang Diyos ang humatol. Yun po, hindi na maunawaan yung lingkod kung bakit babae nagagusto ka po babae, lalaki nagagusto ka po lalaki, hindi po maunawaan yung lingkod yun. Ang Diyos po nakakaalam doon. Binasa ko po ang talata. Ito, Jasper, ayan, ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomora dahil ang nakatira doon ng lalaki ay mga bakla pala. Yun po, muli pong yung lingkod, si Sipre, kumusta po kayo? Ingatan kayo ng Diyos.